It's about the Philippines being a major player when it comes to global semiconductors and Oh, interesting. microprocessing chips. First time ko to nalaman kasi I was Mhm, always under the impression na the main export of the Philippines mostly agriculture kasi 'di ba ano tayo, ang dami nating mga bukirin and agricultural mhm. products. Pero it turns out that as of 2022, electronics and semiconductors are 62% of Philippines' total exports globally. So Wow. imagine, 62%, ang laking chunk nun. Imagine if yung semiconductor parang more than a quarter of our GDP of the Philippines Malaking mawawala contribution yun. kung wala tayong industry for semiconductors and electronics. So, umpisa pala 'yan, yung pagpasok ng Pilipinas sa semiconductor industry, nung 1970s pa. Sabi nila si Intel and Texas Instruments. So, si Intel nag-open siya ng facility in Cavite during the Oh, 1970s. And then si Texas Instruments nag-open sila ng facility sa Baguio naman. So, one in Cavite and one in Baguio. Naging attractive si Philippines pagdating sa semiconductor industry because siyempre, Asian country tayo, mas mababa yung pasahod nila sa atin. So, low cost workforce, low cost mhm. na tayo, skilled pa. Tapos, compared sa other Asian countries, halos lahat tayo English speaking. Marunong tayo magsalita ng English. Yeah, we can communicate. Just to backtrack a little bit. Ang ginagawa sa Pilipinas, hindi tayo yung naggagawa mismo nung chips, nung microprocessors, nung Mhm, semiconductors. Ang business sa atin ng mga malalaking companies is tayo yung nag-assemble. So we're in the assembly, mhm. testing, and packaging. Pero hindi tayo yung nag-R&D nun, nagre-research and develop nun. Tayo lang nag-assemble, not Hmm, only computer chips ang market sa Pilipinas, even the electronics sa automotive and industrial electronics. So automotive sa mga galing ano? sasakyan. Nung 2009 nag-close si Intel, pero natira pa rin naman si Texas Instrument. And then may pumasok na dalawa naman na malaking company din, Amcor at, Amcor. Amcor, AMKOR, and then Onsemi. So, si Onsemi nag-open siya sa Muntinlupa. This is 1980s naman. Tagal na pala nating nagko-contribute sa industry na 'yan. Mhm. Pero not a lot of Filipinos knows this, right? Yeah, Alright. Totoo. underrated. Oo, 'di ba? Mhm. And then eto pa, nung nagre-research ako about it, si Ayala Corporation, nagtayo rin pala sila ng sarili nilang, under Ayala Corp. That local company ng Ayala, nag-expand pa sila. Hindi lang sa Pilipinas 'yan sila. Meron din sila sa Bulgaria and China. Ay, grabe ano, ang galing. Yeah, 'di ba? Surprisingly, may gano'n pala tayong capability as Filipinos. Hindi ko Yeah, alam na it makes malaki pala me yung ano. it makes me wonder parang how secretive are they or how classified this job is kasi 'di ba wala kang ma-observe social media or even sa labas lang ng sa labas lang ng bahay niyo na nag-uusap na oy I'm an employee of this semiconductor company. Parang wala kang maririnig na gano'n eh Ha, no. totoo. Maraming nagtatrabaho dun parang ang employed last time I checked, ang employed dun sa industry na 'to is 3.2 million workers Dami worldwide. din. Etong microprocessing, semiconductors, and electronics, eto yung nagpayaman sa Korea and Taiwan. Kasi right Hmm, now, yung research and development, yung paggawa mismo nung chips, nandun sa kanila. Sa Taiwan and Korea. So for example, si Nvidia and si AMD. Let's say PlayStation. Ang components ng PlayStation, especially the motherboard and the microchips, ginagawa yan lahat sa Taiwan mhm. and mostly sa Taiwan. Sa Korea din meron. Ina-assemble lang yan
sa iba't ibang bansa. Kung nandun na tayo sa industry na yon and we're already a big player when it comes to semiconductors and electronics. I'm wondering why right now hindi pa rin tayo umaabot sa point na sa atin na mag-iinvest yung mga malalaking companies na dito na yung research Kaya and rin naman development. natin. Tayo na yung mag-aano kasi we already Mhm. have the know-how basically kasi tinitest nga natin yan. So most probably Mhm. we already know what to do with it or how to do it, 'di ba? Or how to create that those semiconductors and electronics. Siguro it's just a matter of the government investing Mhm. sa industry na to make it bigger na Mhm. mas magiging well-known siya. Actually, I also nabasa ko rin na nung September mag-i-sponsor din yung US ng training sa mga Filipino workers. Ako kasi ang course ko nung college is Electronics and Communications Engineering. So most probably if I finish that nung time na yon, baka nandun din ako sa industry na yun. I don't know. Na brought up mo nga yung sa education, baka isa rin yan sa mga reasons, right? Yeah, Kasi most sa probably. manpower, baka since I don't know kung gaano ka prioritize ang teaching the students about this kind of technology, or or preparing the students for this industry, baka lacking din siguro. Yun yung nakakalungkot. Kung may mga ganun tayong programs, why not mag-ano tayo, 'di ba? Mas maging focus natin 'to kasi kita naman pala ng government, malamang kita nila 'to na malaki ang industry na 'to and malaki yung contribute nito sa GDP ng Pilipinas. Why not make this bigger and, encourage yung mga kabataan or encourage yung ibang mga Filipinos na magtrabaho sa industry na 'to. Kasi Mhm. even the ordinary people, malamang hindi nila alam na may ganito palang type ng trabaho na pwede nilang pasukan. Malamang meron na ring nag-pitch nito sa government. I'm not sure kung anong action na ginawa nila about this one. Siguro bukod pa sa education din, baka mahal din dito, 'di ba? Yung mga electric bills din. Yeah. Tsaka infrastructure quality sa Pilipinas. That's right. So, yan. Baka isa yun sa Pero mga tinitignan ng mga investors. our government should focus on this. So this might be something na pwedeng maging katulad ng BPO industry. Na parang maging BPO din na normal na lang na yun yung trabaho mo. I heard nag-pull out din ng mga manufacturing facilities nila sa China. Baka may impact din kaya yan sa sa mga opportunity sa Pilipinas, kasi if not China, maybe some other Southeast Asian countries, 'di ba? Like Vietnam, Indonesia. Thailand, Indonesia. Yep. Yung Thailand, Vietnam. Indonesia, no, not really. Pero yun, Thailand and Vietnam, malaking rin sila. Nagkakaroon sila ng parang push when it comes to semiconductors din. Conducting. So malaking industry to. As long as we play our cards right, pwede tong magpayaman sa Pilipinas. Yeah, exactly. Kaya kung sakali mang mag-boom yan sa Pilipinas, 'di ba? Pang leverage din yan eh. Kita mo sa Taiwan. 'Di ba may angulo na untouchable sila because of their semiconductor industry. Right. Totoo. So, if there's something na distinct sa country mo, doon ka mag-focus para, 'di ba? Or you can work that into your advantage. Galing Yun nga yung weird sa Taiwan eh. Kasi 'di ba sila sa China, meron pa rin silang economic dependency sa isa't isa. I would just like to touch dun sa mga OFWs natin kasi doon din pupunta sa Taiwan bilang factory workers. How about dito na lang din sa atin para hindi na lang maging OFW, para dito lang din sila magtrabaho. Let's say maging productive na din, 'di ba? Yeah, Kasi good point. hindi na lang lumabas. We still need to have like a big company like investing here in the Philippines and then tuturuan tayo and then right after that, once marunong na yung mga tao, saka pa lang saka pa lang magkakaroon tayo ng sarili natin. Not unless maganda yung research and development ng Pilipinas, which is not, saka pa lang tayo makakapasok dito na yung talagang sa atin, yung tipong sa atin order yung mga ibang malalaking companies, right? It boils down din sa government intervention din talaga. So yeah, if they really want it,
'Ba? Gagawan nila ng paraan 'yan. Yes. Totoo. If there's a will, there's a way.